Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan nagulat si Lily nang kanyang nakita ang mga maraming mga fox demon na nagbigay ng paggalang sa kanila habang naghihintay, kaya tinanong niya ang kanyang master na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa. Sa pagpapatuloy, nang nakalapit na sila sa mga crystal beast galing sa sagradong inner stone ay mayroong sinabi ang five-tail beast kay Lily. Kaya ipinaliwanag ni Lily sa kanyang master kung ano ang ibig sabihin ng five-tail beast. Ayon raw nito na nakatanggap raw silang dalawa ng pagkilala sa kanilang ninuno, simula raw ngayon sila ng dalawa ang pinakamarangal nilang bisita dito sa kanilang tribo, at isa pa ngayong gabi ang pinakamahalagang gabi ng ebolusyon ng kanilang tribo, sabi din sa kanila ni Five-Tail Beast na iniimbitahan raw niya silang dalawa na manood sa kanilang pag-evolve, ang kanila raw panunood mamaya ay ito na ang pinakamataas nilang paggalang na ipapakita sa kanilang dalawa. Nang paglingon ni Lily sa kanyang gilid ay mas lalo siyang nakaramdam ng tuwa dahil nag-abot sa kanya ang dalawang fox demon ng tig-iisang basket ng prutas. Makalipas ang kinagabihan ay dito nagsimula ng gumawa ng ritual ang mga fox demon para sa kanilang pag-evolve. Si Chenxing na nanonood ay kanyang tinanong ang five-tail beast na kung ano raw ba ang ginagawa ng twin-tail beast na kanyang iniligtas. Ayon naman sa kanya ni Lily na sa tingin raw niya ang batang fox demon ay sumisipsip ng enerhiya galing sa liwanag ng buwan. Ito ay proseso para sa mga batang fox demon upang makapag-evolve. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ang batang fox demon na nagsimula na siyang mag-evolve. Habang siya ay nag-evolve ay pinapalibutan naman siya ng ibang fox demon para kanyang mapagtagumpayan ang kanyang ebolusyon. Nang natapos na ang batang fox demon sa kanyang ebolusyon ay tinawag naman ni Lily ang pansin ng kanyang master. Tingnan raw niya ang twin-tail beast, dahil ngayon ay nakapag-evolve na siya sa three-tail beast, at sinabi din niya na gusto raw niyang maglakbay kasama sila. Dahil sa biglaan na pasya ng batang demon fox ay pinagalitan siya ng kanyang ina na ang five-tail beast, na huwag raw itong maging mayabang nang dahil nakapag-evolve na siya. Ang pag-evolve bilang tatlong buntot na demon fox ay hindi pa nararapat para makapaglakbay sa ibang lugar. Dahil dito ay agad na lumapit si Chenxing sa batang demon fox na kanya itong tinanong kung gusto raw ba niya na sila ay magiging magkasama. Hihintayin raw niya siya kapag mayroong tamang wastong gulang na siya. Kapag nagkaganoon ay hanapin lang niya siya para makapaglakbay sila ng magkasama. Matapos bigyan ng payo ni Chenxing ang batang demon fox ay tinawag naman niya ang pansin ni Lily na kanya itong sinabihan na gamitin raw nila ang takip ng gabi upang makapaglakbay pabalik sa kanila. Ngunit nang papaalis na silang dalawa ni Lily ay makikita naman itong si Amaterasu na kanyang tinawag ang pansin ng ating bida, dahil mayroon daw siyang biglang naalala na isang mahalagang bagay na dapat niyang ibigay. Sa biglaan na pagtawag ni Amaterasu ay tinanong ni Chenxing si Lily na di ba sinabi ng ninuno ng mga demon fox sa kanila kanina na siya ay babalik na sa kanyang pagkakatulog. Nang nakalapit na si Amaterasu ay mayroon naman itong ibinigay na crystal stone sa ating bida, pinaliwanag pa niya kay Chenxing na itong kanya raw ibinigay ay isang killing stone. Sa pamamagitan raw nito ay ang lahat niyang tribo ng mga demon fox ay kanila siyang makilala na ang kanilang tunay na kasamahan, at mayroon din itong ibang mga epekto, ngunit hindi na niya ito ipapaliwanag dahil kinakailangan na siya na mismo ang magtuklas kung ano ang mga epekto nitong killing stone. Matapos ibinigay ni Amaterasu ang killing stone sa ating bida ay agad na siyang bumalik sa sagradong inner stone para bumalik na sa kanyang pagkakatulog. Tugon naman sa kanya ni Chenxing na kung sigurado na raw ba ito na wala na siyang nakalimutan para ibigay sa kanila o ibang mga sasabihin bago sila aalis. Nang nakumpirma na ni Chenxing na wala nang ibang sasabihin sa kanila si Amaterasu ay masaya silang dalawa ni Lily na nagpapaalam sa lahat ng mga demon fox. Sa isip-isip naman nitong ating bida na hindi raw talaga niya inaasahan na mararanasan nila ang ganitong karanasan, nakakuha si Lily ng kanyang magagamit na divine sword at nakakuha din siya ng isang piraso ng killing stone, at kung gagawa raw siya ng kontrata sa isang demon fox na three-tail beast ay ano kaya ang kanyang humanoid na hitsura. Makalipas ang kinabukasan ay ipinakita sa eksena ang Crystal Beast Research Lab ni Keyang, maririnig dito ang boses ni Keyang na mayroon itong kinakausap. Dito ay makikita si Chenxing na kanyang ipinaliwanag kay Keyang kung paano sila nabigo sa kanilang misyon at paano din sila inimbitahan bilang bisita doon sa tribo ng mga demon fox at kung paano nila nakilala si Amaterasu at nakakuha sila ng iilang mahalagang bagay katulad na lang ng isang piraso ng killing stone, ngunit pagkatapos raw ng lahat nilang pinagdaanan doon ay hindi pa rin nila nahuli ang isang twin-tail beast, kaya sa tingin niya ay hindi sila nagtagumpay sa kanilang misyon. Ngunit masyadong nagulat si Chenxing dahil bigla na lang lumapit sa kanya si Keyang na kanyang hinawakan ang damit ng ating bida, dahil wala na raw kwenta sa kanya ang ibang mga uri ng mga demon fox at ang twin-tail beast.
Sabihin na lang niya sa kanya ang patungkol kay Amaterasu, at isa pa maari raw ba niyang ipakita sa kanya ang kanyang nakuha na isang piraso ng Killing Stone. Nang nasa kamay na ni Keyang ang isang piraso ng Killing Stone ay masyado siyang namangha na kanyang sinaad sa ating bida na ang misyon raw na kinuha ni Chen Xing na kanyang ipinalabas ay ang layunin niya ay para pag-aralan ang patungkol sa Twin-tail Beast at ang ekolohiya para sa kanilang tribo. Ngunit ang kanyang dinalang impormasyon sa kanya ngayon ay mas mahalaga pa kumpara sa Twin-tail Beast. Ang kanya lang raw masasabi sa kanilang nagawa ngayon ay lumagpas sila sa kanyang inaasahan, kaya bibigyan niya siya ng dagdag contribution points para sa kanyang nagawa. Sa isip-isip naman nitong ating bida habang kanyang pinapanood si Lily, na hindi pa raw niya sinabi kay Keyang ang patungkol sa prediksyon patungkol kay Lily, hindi raw muna niya ito sasabihin, kinakailangan muna niya itong usisahin, sabay kanyang tinanong si Keyang na kung narinig raw ba ng kanilang association ang patungkol sa chismis ng Knight sa mundo ng Crystal Beast, at ang Divine Sword. Ayon naman sa kanya ni Keyang na hindi pa raw niya narinig ang patungkol sa mga Knight. Dahil nakafocus lang siya sa pag-aaral tungkol sa tribo ng Demon Fox. Ngunit tungkol naman sa Divine Sword ay mayroon na siyang naririnig dito, mayroong iilang mga beast tamer na misteryoso na lang nawawala, sila ay biglaan na lang nawala sa panahon na matindi pa ang kompetisyon, at pagkatapos ng iilang mga araw ay sa hindi maipaliwanag ay bigla na lang silang lumitaw, ngunit wala silang naalala sa panahon noong sila ay nawala, ang tanging malabo nilang naalala ay ang isang nasusunog na Demon Sword. Makalipas ang kinagabihan, habang abala si Lily sa kanyang pagsasanay tungkol sa kanyang bagong espada, ay itong kanyang master naman ay malalim ang kanyang iniisip patungkol sa sinabi sa kanya kanina ni Keyang na ang nasusunog na demonic sword, marahil raw ba na iyon ang divine sword na nabanggit sa kanila ni Amaterasu. Ngunit nagulat si Chen Xing dahil bigla na lang lumabas si Purple Snake na agad niyang niyakap ang kanyang master. Kaya nagtataka si Chen Xing na kanyang tinanong si Purple Snake na bakit raw ba ito biglaan na lang lumabas, ayon naman sa kanya ni Purple Snake na kung maari raw ba sila na mag-training ngayon ng kanyang master, at tinanong din niya ang kanyang master na ngayon raw ay nakakuha si Lily ng malakas na sandata, ang ibig raw bang sabihin nito na mas lumakas na din siya, ayaw raw niyang mahulog sa likod ni Lily. Ngunit sa gitna ng pag-training ni Lily ay napasigaw siya dahil nawalan siya ng kontrol sa tubig na kanyang pinag-aralan. Dahil dito ay napaupo na lang siya sa lupa na kanyang tiningnan ang kanyang damit na basang-basa sa tubig. Nang lumapit sa kanya si Chen Xing ay humihingi siya ng patawad dahil ang daloy raw ng tubig ay mahirap talaga kontrolin kumpara sa apoy na kanyang ginagamit, pero naiinis lang naman na tumugon sa kanya si Purple Snake na huwag raw niyang pilitin ang kanyang sarili kahit hindi naman niya kayang gawin. At mayroong naalala si Chen Xing na sinabi sa kanya kanina ni Keyang noong sila ay nag-uusap, na noong biglaan na lang daw naglaho ang mga beast tamer ay sa panahon na sila ay nakikipaglaban, parang gusto raw niyang imbestigahan kung ano talaga ang mga nangyari. Kinakailangan niyang makahanap ngayon ng nararapat niyang makalaban upang masaksihan niya mismo kung ano ang dahilan kung bakit nawawala ang mga beast tamer sa gitna ng kanilang laban. Ngunit sa kanila palang likod ay mayroong misteryosong nilalang ang kanina pa nakamasid sa kanilang tatlo, at nasabi na lang nitong kahina-hinalang tao na sa wakas raw ay kanya nang nahanap si Chen Xing. Ang tao pala na kanina pa nakatingin sa kanila ay si Jiang Xinling, at kanyang pinapahinahon ang kanyang sarili dahil napaghandaan na raw niya ang kanyang sarili para dito. Ang kinakailangan lang naman niyang gawin ay makipag-date kay Chen Xing upang kanya nang mabayaran ang kanyang pagkakautang noong nakaraan, hindi raw ito big deal para sa kanya. Ngunit masyado siyang nagulat dahil bigla na lang lumitaw si Chen Xing maging si Lily sa kanyang harapan, tinanong pa sa kanya ng ating bida na kung ano raw ba ang ginagawa niya dito. At masaya pa na ipinahayag ni Chen Xing kay Jiang Xinling na tamang-tama raw ang kanyang pagdating dito dahil sakto na naghahanap siya ng makakalaban na beast tamer, maari raw ba na maglaban silang dalawa. Sa alok ni Chen Xing ay agad naman itong pinasangayunan ni Jiang Xinling, sinaad pa niya sa ating bida na kung beast battle daw ang kanyang hinahanap ay sakto na bago pa lang nag-evolve ang kanyang crystal beast, at gusto din niyang subukan kung gaano na ba kalakas ngayon ang kanyang crystal beast. Wala nang ang sinayang na oras itong si Jiang Xinling dahil agad niyang ipinalabas ang kanyang crystal beast na si Xiao Feng, at ngayon ay nasa antas na ng Night Class ang Phantom Beast Frostfire Phoenix ni Jiang Xinling. Nang nakita ni Chen Xing na nasa antas na ng Night Class ang Phantom Beast Phoenix ni Jiang Xinling ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha, dahil noong sumali raw sila sa exam ay isa pa itong Ice Phoenix, ngunit ngayon ay nakapag-evolve na siya sa Divine Phoenix. Ang presensya raw na pinapalabas nitong Crystal Beast ay aabot sa temperaturang 10 degrees Celsius.
Agad naman gumamit si Lily ng Extreme Frost Domain upang harangan ang malakas na presensya ng init na ipinalabas ng Divine Phoenix. Pinayo pa ni Chenxing kay Lily na huwag raw siyang matakot sa kanyang kaharap dahil nakaharap na siya ng katulad niya na night level nung nakaraan, ihanda na lang niya ang kanyang sarili kung ano ang gagawin na pag-atake sa kanya ng Divine Phoenix. Habang nagpapalabas ng malakas na apoy si Lily sa kanyang buong katawan ay inutusan naman ni Jiang Xinling ang kanyang Crystal Beast na agad raw itong umatake. Kanyang gamitin ang Frozen Silence Coffin para hindi makagalaw ang kanilang kalaban. Dahil sa atake na inilunsad ng Divine Phoenix ay nagulat si Lily dahil hindi na siya makagalaw dulot ng mga matitigas na yelo na bumabalot sa buo niyang katawan. Sa nangyari kay Lily ay nakaramdam ng pagkabahala si Chenxing na kanyang nasabi sa kanyang sarili na kung itinago raw ba ng babaeng mayaman na ito ang tunay niyang lakas, mayroon siyang personalidad na mahinhin. Ngunit sa kanilang laban ngayon ay agad niyang ipinalabas ang tunay niyang lakas. Pero ang antas ng lakas na ito ay malayo pa upang kanyang matalo si Lily, kaya agad niyang inutusan si Lily na kanyang sirain ang matigas na yelo na pumapalibot sa kanya. Sa ibinigay na utos ni Chenxing ay makikita ang mga mata ni Lily na ito ay nanlilisik na kanyang pinasangayunan ang inutos sa kanya ng kanyang master. Kasabay nito ay sumabog sa buong katawan ni Lily ang napakalakas na apoy na ang King Flame Mobius Bomb, dahilan upang madali lang niyang nawasak ang matigas na yelo na nagkulong sa kanya. Makikita itong si Jiang Xinling na napasigaw ng malakas dulot ng lakas ng pagsabog ng aura ni Lily, pasigaw pa niyang sinabihan ng ating bida na mas lalo pa raw siyang lumakas simula noong huli nilang nagkita doon sa exam. Sabay seryoso na inutusan ni Jiang Xinling ang kanyang Crystal Beast na ang Phoenix na ipagpatuloy lang niya ang kanyang pag-atake, maging si Chenxing ay kanya din inutusan si Lily na atakehin din niya ang kanilang kalaban. Makikita ang Divine Phoenix ni Jiang Xinling na kanyang ginamit ang Frozen Genesis, habang si Lily ay kanya din ginamit ang kanyang Blast Fire sa kanilang matinding salpukan ng kapangyarihan ng Divine Phoenix. Dahil dito ay nangyari na nga ang inaasahan ni Chenxing sa kanilang laban dahil bigla na lang lumitaw ang isang portal sa kanilang gitna, kaya napasigaw na lang sila na kung ano raw ba itong malaking liwanag na biglaan na lang lumitaw. Habang hindi maalis ang tingin ni Chenxing sa malaking liwanag sa gitna ng salpukan ni Lily at ng Divine Phoenix ay napapatanong siya na kung ito na raw ba ang portal na kanyang narinig sa mga sabi-sabi. Kaya tinanong ni Chenxing si Lily na kung mayroon raw ba itong nararamdaman sa malaking liwanag na biglaan na lang lumitaw. Ayon naman ni Lily habang biglang-bigla na ang kanya raw nararamdaman ay parang tinatawag siya nitong malaking liwanag, katulad daw ito sa Killing Stone noong tinawag siya nito. Kaya agad na tumalo ng mataas si Chenxing na kanyang sinaad kay Lily na huwag na raw itong magdalawang isip, kinakailangan na nilang pumunta sa loob ng portal, para kanilang matingnan kung ano ang mayroon dito. Makalipas ang ilang saglit ay matagumpay na nga na nakapasok si Lily at si Chenxing sa loob ng portal, nang tuluyan ang nagsarado ang portal na biglaan na lang lumitaw, ay masyadong nagtataka itong si Jiang Xinling na napapatanong na kung saan raw ba sila pumunta.